So, hope you are excited sa bagong pag-aaralan po natin ngayon, ang aklat ng 1 Corinthians, Book of 1 Corinthians. Well, let me read verse 31, just one verse, which is ang mensahe po ng ating pag-uusapan ngayon. Titingnan ngayon, based sa ating passage, dito po sa verse 31, basahin ko po. Kaya nga, tulad ng nasusulat, 1 Corinthians, 1 Corinto chapter 1, verse 31, kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Nais ko pong ibigay ang paano nagsimulan. Nais ko i-set up muna yung stage. Dito medyo mahaba-haba po tayo kasi hindi natin maintindihan ang ating pag-aaral kung hindi mo natin titingnan ang background o i-set up ang stage kung paano nagkaroon ng iglesia sa Corinto. Well, makikita po natin dito kung babalikan natin sa Acts chapter 18 at babasahin ko po sa verses 1 to 11. If you want to go there, you can go. But kung hindi naman, okay lang din. You can stay sa ating passage na pag-aaralan po ngayon, 1 Corinthians chapter 1. But I want to set up the stage kung paano na-establish ang iglesia ito sa Corinto. Chapter 18 of Book of Acts, verses 1 to 11. Basahin ko po. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. Nakilala niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Punto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Emperador Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at dahil sila'y manggagawa ng tolda tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya ay nagtrabahong kasama nila. Tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buong niyang panahon sa pangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin at laitin ng mga ito, ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sabi niya, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak, hindi ko na sagutin iyon. Mula ngayon, sa mga hintil na ako mangangaral. Take note po, rineject siya ng mga Hudyo and so he preached to the Gentiles. Verse 7, kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ni Tercio Justo, isang hintil na may takot sa Diyos. Katabi ng sinagoga ang bahay nito. Si Crispo ang tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambayanan o sambahayan ay nanalig sa Panginoon. Marami pang mga taga-Corinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Kaya't nanatili siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. So, ang iglesia ay nasimulan ni Pablo, base dito sa binasa natin sa Gawa 18, ito po ay na-establish 5 years before itong sulat na 1 Corinthians ay naisulat or na-send sa mga taga-Corinto. It was founded, na-established dito mga 51 AD. So, that means na 51 AD, mga 56, natanggap nila, nasulat ang 1 Corinthians or Book of Corinthians para sa mga saints sa Corinto. Si Pablo ay nag-stay sa Corinto for about 18 months, 1.5. Nag-invest siya sa mga tao dito, dinisciple niya sila, training niya, at tinuruan ng salita ng Diyos. And kinakailangan niya na manatili doon sa lugar na ito para turuan ang mga taong ito na na-convert, na dala sa Panginoon. May mga Hudyo po na na-convert, ngunit ang karamihan sa kanila ay mga Gentile.
Mga Gentile po ang karamihan sa kanila. And again, it was written around 56 AD. Now, let me speak about some syudad po ng Corinto. Importante po itong syudad ng Grisya during ng 1st century ng Roman Empire. Meron pong mga 50,000 na mga tao na naninirahan, around 50,000 po. At sa 50,000 na mga taong ito, karamihan po sa kanila ay mga alipins, mga 200,000 mga malayang tao, ngunit 300,000 mga alipin po. And ito po yung syudad na extremely na immoral na syudad. Mayroon po silang 12 pagan temples at kilala po, ang pinakakilala pong templo ay ang templo ni Aphrodite o Aphrodite, whatever or however you pronounce it. Ito po ang pinakakilala na temple, ang templo ni Aphrodite. Siya po ang diyosa ng pag-ibig. At ang resulta po nito sa mga sumasamba sa Diyosa na ito, itong idols na ito, again, kilala po itong Diyosa nito sa lugar na ito. So, meron pong mga 1,000 mga patutot, mga hostes sa templo na lalaki at babae, adult women o adult men at saka mga boys. So, sila po nagtatrabaho sa templo ni Aphrodite. And so therefore, it was more than of religious thing. Pero may ginagawang prostitution sa templo, immorality. So, ito po ang 1st century, during 1st century, na kung saan ang Roma po ang makapangyarihan sa panahon ito. Now, ito po ang sulat na ito, obviously, napansin po natin na ito po ay sinulat papunta sa Corinto sa mga mananampalataya, written again 56 AD, habang si Pablo ay nasa Ephesus during his 3rd missionary na paglalakbay. And this is more of corrective na epistle. Tinatama sila dahil ang problema po, mess up talaga itong simbahan nito. Napakaraming problema sa simbahan nito. Merong division, divide, grupo-grupo, merong immaturity, merong immorality sa simbahan nito. At ang mga bagay nito ay nangyayari sa loob mismo ng simbahan. Mess up talaga ang simbahan nito. Maraming mga problema ang simbahan nito. So, Paul is gonna correct them sa pamagitan po ng letter na ito. At dito mapapansin din natin na in-address niya yung mga tanong kasi may mga tanong. How about concerning po sa marriage? How about po concerning sa kalayaan, liberties? How about po concerning sa spiritual gifts? How about po sa paano naman about sa pera, sa money? You can notice that's chapter 7 verse 1, chapter 8 verse 1, chapter 12 verse 1, spiritual gifts, and chapter 16 verse 1. So, and because sa simula ng kanyang sulat, sa different chapter na ito, sa chapter 7, 8, 12, 16, palagi siyang nagsisimula sa salita. Tingnan niyo po sa chapter 7 kung paano niya sinimulan ang kanyang sinabi tungkol naman sa inyong sulat. So, mayroong sulat na pinadala sa kanya at nagtatanong sa mga bagay na ito nga po about sa marriage, sa liberties, sa spiritual gifts, sa money. So, tungkol sa inyong sulat. So, sinasagot niya ang kanilang mga tanong. So, there's some other unknown na mga letter na kung sa pinadala kay Pablo na they were asking question sa patungkol sa mga subjects. So, that's basically po yung background ng letter na ito, ng Corinto. And now, nais ko pong ibigay sa inyo ang overview ng letter na ito na kung saan ang itong Corinthian church ay both spiritual in one hand, pero sa isang panig naman po sila ay makasanlibutan. Spiritual, pero sa isang panig naman po sila ay makasanlibutan. Nais ko pong tingnan niyo po sa verse 7, unang Corinto chapter 1 verse 7. Sila ay spiritual po, maka-Diyos. Tingnan niyo po, verse 7, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. They have spiritual gifts po. Itong church na ito ay spiritual. Hindi po sila nagkukulang ng spiritual gifts. They are gifted po. Itong church na ito ay gifted. Ito po nagsasalita sila ng words of wisdom, nagsasalita sila ng words of knowledge, at napaka-spiritual po sa itong iglesia na ito. But at the same time, makasanlibutan po ang simbahan na ito. Tingnan niyo po sa
chapter 3. Jump tayo sa chapter 3 verses 1 to 3. 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 3, mga kapatid. Hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman. Makalaman po ang mga taong ito na nasa simbahan. At mga sanggol, ibig sabihin mga immature, hindi nag-grow sa spiritual na relasyon sa Panginoon. At mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon na hindi pa rin ninyo kaya, in simple words po, hindi pa kayo lumalago, hindi pa kayo nagmamature sa relasyon niyo sa Diyos. Makalaman pa rin kayo, makasanlibutan pa rin kayo. Namumuhay pa rin kayo sa kasalanan. Verse 3, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. See, yun po yung background, yung view natin dito, makikita natin kung ano ba ang simbahang ito. In one hand, sila po ay maka-Diyos, spiritual, but on the other hand, sila po ay makasanlibutan, umiibig sa sanlibutan, makalaman, at nagpapatuloy sa kasalanan. So, you see now na itong simbahan na ito is pretty messed up, napakagulo. Dahil hinaluan nila ng makalaman, makasanlibutan, at hindi pa mga matured ang mga Kristiyanong ito, mga pumapasok sa simbahan ito. So now, in chapter 1 to 3, dinil ni Pablo dito ang pagkabahabahagi at ang pag-aaway-away. And in chapter 5, dinil niya dito yung sexual immorality dahil may immoralidad na nangyayari sa simbahan. And, sa chapter 6, mapapansin nyo na dinadala nila ang mga bawat isa sa court, walang love. Chapter 12, sila ay mapapansin natin na sila ay may spiritual gifts pero hindi nila ginagamit ng tama ang kanilang spiritual gifts. So tinuruan ni Pablo, binigyan ng instruction kung paano dapat mag-function ng spiritual gift. So basically sinasabi ni Pablo, ilang years na kayo? Ilang years? Nag-invest ako sa inyo. Pero hindi pa kayo lumalago. Still, mga worldly, makasanlibutan, makalaman. Hindi pa kayo lumalago. And so that's what he's gonna address dito po sa letter na ito. Sabi niya, grow up! Mag-mature na kayo! Sasabihin ni Pablo. Don't act like a baby. Mga bata, grow up. Ngayon ang time para mag-stand kayo sa Panginoon. Hindi yung patumba-tumba pa rin sa paglakad sa Panginoon. Stand up! So he's gonna point out to them na yung reason bakit hindi sila nagmamature. Again, this is 5 years after na plinat niya ang simbahan, 5 taon na ito. So now, ang simbahan ito ay 5 years old and basically sasabihin niya, dapat hindi na kayo ganito, nag-aaway-away, gumagawa ng mga makalamang bagay, namumuhay sa kasalanan, sa immorality. You should go beyond. Hindi na kayo, isa pang bagay sa communion, palagi natin ginagawa yung passage na ito sa communion, di ba? Ito yung chapter 11. Alam niyo po kumakain sila, uminom sila kumakain. Alam niyo po, yung communion, may wine, di ba? May wine. Tapos, yung sobrang wine, ay, yun yung inaano nila, hanggang sa malasing sila. Sa loob mismo ng simbahan. Tapos, greedy. Pagdating sa pagkain, di ba, bread and wine. Yung wine, nagpapakalasing sila. Okay, communion niya, hey, time to be drunk na, magpakalasing. And then yung bread, greedy. Hanggang sa sobra na sa makakaya nila. So, Paul's gonna deal with this mess up sa simbahan na ito. So, Paul says, 5 years na kayo. Grow up, mag-mature na kayo. So, i-address niya mga bagay na ito. And sinabi niya, ang dahilan kung bakit hindi kayo nagmamature, hindi kayo lumalago, walang pagbabago sa inyo. Ang Corinthian Church ay kinukonsider ng mga makasanlibutan. Spiritual, pero makasanlibutan. Again, binasa natin sa chapter 3, verse 1. And pinahintulutan nila yung mga filosofiya sa sanlibutan na makapasok
sa simbahan. And so, in chapter 1, makikita natin kung anong pagkakaiba ng karunungan sa sanlibutan at karunungan sa salita ng Diyos na nagmumula sa Diyos. It's like, yung mga namana natin, for example, namana natin sa mga ninuno natin ng mga paniniwala na hindi naman ayon sa sinasabi sa Biblia. Ano po ba yun? Isang bagay po is namamalayi bago ikasal. Yun po ay contradict sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos. Isa po ay pinapapahintulutan na mabuntis muna bago sila ikasal. This is immorality. And I'm not saying this in a way of judging other person. I'm saying this because my heart is broken. Kasi we are family. We love them. And we want them na pagpalain ng Panginoon. And in order to be blessed is to stay in the will of God. So, yung po problema, pinahintulutan nila ang karunungan ng sanlibutan na pumasok sa simbahan, imbis na ang karunungan na nagmumula sa Diyos, imbis na ang Biblia. They were, again, predominantly Gentiles, and pinahintulutan nila mga pamamaraan ng sanlibutan sa the way ng kanilang pamumuhay at kanilang pag-iisip. Na-influensyahan sila, ang bawat isa at ang kabuuan ng simbahan. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki, o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. So, that's the way we're in the past. Pero sabi ni Pablo noon yun, yan yung dati yung buhay. Pero sabi ni Pablo, lininis na kayo ng dugo ni Kristo. So, tinalikuran na dapat ninyo ang mga bagay nito. Ito ay dapat na hindi na ninyo ginagawa mga pamamaraan ng sanlibutan, ang sistema ng sanlibutan, dahil kayo ay binili na ng dugo ni Kristo, kayo ay mga anak na ng Diyos, at wala na kayong business magipag-partner sa the way ng pamumuhay ng sanlibutan. So, he's gonna spend time po dito para i-distinguish between ang karunungan na nagmumula sa mundo at ang karunungan na nagmumula sa Diyos. At alam niyo po kung anong kailangan natin? Hindi po ang karunungan na mula sa mundo. Ang kailangan po natin ay ang karunungan na mula po sa Diyos. Otherwise, nakatingin po ang sanlibutan at sasabihin nila, oh, ano ba ang pagkakaiba natin? They're looking at church. Ano ba pagkakaiba? Wala namang pagkakaiba. Wala namang difference na may offer ka sa akin. So, kaparehas ka lang naman namin. So, bakit kami maniniwala sa iyo? We have no difference. We are the same. So, yun po yung sasabihin ni Pablo kung anong pagkakaiba ng karunungan sa sanlibutan at karunungan mula sa Diyos. I-introduce ni Pablo in verse 1 dito, ang kanyang sarili, ang author. Siya po ang author. So, we start po sa salutation. Sa salutation, may tatlong bagay mapapansin natin po. Verses 1 to 3, ang sumulat, ang recipients, at ang kanyang pagbati. Tingnan niyo po sa verse 1, ang sumulat mula kay Pablo. Sa ating sulat, pag nagsusulat po tayo, dati pag nagpapadala tayo ng letter sa post office, saan po nakalagay yung pangalan? Sincerely yours, or ang nagmamahal, saan po linalagay? Sa katapusan ng sulat. Pero dito po, the way ng kanilang pagsulat, ang pangalan ng sumulat ay sa unahan. So sabi dito, mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo, at mula kay Sosthenes na ating kapatid. So, yung author si Pablo, and then para kaninong sulat nito, verse 2, para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan
ni Yesu Kristo na Panginoon nating lahat. Tingnan niyo po ang pagbati niya, verse 3, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama mula sa Panginoong Yesu Kristo. Now, we notice in verse 1 about sa pangalan na Sosthenes. Si Sosthenes po ay, babalikan natin sa Acts chapter 18, siya po ay ruler ng sinagoga. Ngunit siya po ay na-convert, nakakilala sa Panginoon, tinanggap niya si Yesu Kristo. Alam niyo po kung gaano ka-strict o kung paano katibay ang stand ng mga Hudyo na hindi nila tinatanggap si Jesus na kanilang Messiah. Pero may mga na-convert ng mga Hudyo at kabilang dito ay si Sosthenes. So, siya po ay na-convert. So, we know na siya reject ng mga Hudyo and he went to next door, nagplant ng church. And so, again, isa sa mga na-convert ay si Sosthenes. And he writes to the church of God sa Corinto. And ito din po ay para sa atin. Ito ay para sa atin. Dahil tingnan niyo po sa verse 2, para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So we are called na maging, tingnan niyo po, kabilang sa sambayanan ng Diyos. So kung hindi ka kabilang sa sambayanan ng Diyos, this letter is not for you. So ibig sabihin na ang sulat ito ay para din sa atin. So mapapansin natin na yung salita din dito na sinabi ni Pablo, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa Panginoon o sa pangalan ni Yesu Kristo na Panginoon nating lahat. Sa English translation, we notice yung called to be holy, sanctified at saka tinawag na maging banal. Mayroon na kayong view dahil alam niyo po yung background dahil sa immorality, sa mga kasalanan na nangyari around sa Corinthian church at even sa inside, where tinawag po tayo na hindi makiayon sa sanlibutan. We are called para sa layunin ng kaluwalhatian ng Diyos at hindi po sa kalayawan ng sanlibutan ito. So, and then verse 3, yung pagbati niya, mapapansin niyo po sa verse 3, ano po ang nauna? Pagpapala at kapayapaan. Alam niyo po, hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan kung hindi niyo naiintindihan ang kagandahang loob ng Diyos. Sa English translation, grace and peace. Yun yung mapapansin niyo palagi na sulat ni Pablo, grace and peace, pagbati niya. Ang isang salita ay Greek, ang isang salita ay Hebreo, na kung saan itong dalawa ay palagi mapapansin natin ng pagbati. Grace is sa Greek ay kairos at ang kapayapaan sa mga Hudyo sa Hebrew ay shalom. So, again, you cannot have peace po kung hindi mo naiintindihan ang grace, kung gaano kalaki ang habag, ang kagandahang loob ng Diyos. So verses 4 to 6, moving on po, verses 4 to 9, ito po yung gratitude ni Pablo. Despite ng mga mess up ng simbahan ito, despite sa mga ginagawang mga hindi magagandang bagay, may mga bagay na na-appreciate pa rin si Pablo sa ginagawa ng Diyos sa iglesia ito. Tingnan niyo po verses 4 to 9, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pagipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesus Kristo na ating Panginoon. So, binasa po natin dito na sa simula, sinabi niya, magaling kayong magsalita. You can notice that sa verse 5, masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. So, ito yung isang bagay na pinagpapasalamat niya sa Panginoon na kung saan they were very eloquent po and nagte-testify po sila ng katotohanan, marunong sa salita ng Diyos, knowledgeable po sila, they know the truth. Because of that, ito ay nagko-confirm, no? Nagko-confirm na sila ay talagang very seeker po sa truth, knowledgeable sa katotohanan. And then we notice na yung sabi niya dito sa verse 7, yung about sa blessing or sa work ng Panginoon, kaya hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito po verse 8, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng Panginoong Hesus Kristo. So that's the work of God, trabaho ng Diyos. Hindi
hindi natin magagawa hanggang sa humarap tayo sa Diyos kung wala ang tulong ng Diyos. Mapapansin ninyo na gagawin kayong matatag. He will keep you. That's our God. Siya ay kumikilos po sa ating ginagawa tayong matatag. He keep us. He keep us para magkaroon ng kapayapaan. He keep us, pinapatatag niya tayo sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Amen? Tama? And He keep us sa lahat ng harm, ng kaaway o ng anumang sitwasyon na makapag-harm sa atin. At ginagawa niya tayong matatag para hindi tayo bumagsak sa trabaho ng kaaway. And that's the work of God. So we cannot give credit sa ating mga sarili. And so, it's not about sa ating mga ginagawa. It's about sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. May isang doktrina na kailangan nating bantayan na, lahat ng bagay ay gawa ng Diyos. Na kung saan sinasabi ng ng ibang mga mangangaral na namatay si Kristo para lamang sa mga naligtas. Namatay si Kristo para lamang sa naligtas, which is salungat. God so loved the world. Ganyan na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At sinasabi nila na ang trabaho ng kaligtasan ay hindi dahil sa nagdesisyon ka tanggapin ng Diyos, kundi ang Diyos mismo ang kumilos para maligtas ka. Now, yan po ay totoo, pero totoo rin po na may part ang tao para to receive salvation. Kaya John 3:16, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Sumampalataya. Okay? Kailangan mong tanggapin ang offer ng Diyos, sumampalataya, in order na matanggap mo ang kaligtasan. But again, ang Panginoon, it is both na may part tayo na to receive, to believe, pero ang Diyos ay kumikilos din sa ating puso during that time na naririnig natin ang salita ng Diyos. But again, gagawin kayong matatag. Notice, gagawin kayo ng matatag. Thank you, Lord. Thank you, Lord, na ginagawa mo akong matatag. So, paano ito mangyayari, Lord, na magiging matatag ako? And you notice, upang matagpuan ko yung walang kapintasan. Naku, paano po yun mangyayari, Lord, na walang kapintasan? It doesn't mean na perfecto ka. It doesn't mean na hindi ka nagkakasala. Ang ibig sabihin po nito na walang akusasyon na ibabato sa iyo dahil ang Panginoong Hesukristo ang tumatayo para sa iyo. Naiintindihan niyo po? So, how is it possible na tayo walang kapintasan kapag humarap na tayo sa Diyos? Walang accusation? Hindi po dahil sa mga mabubuti nating gawa. Hindi po dahil sa matuwid tayo, mabuti tayong tao, lagi akong mabait. Hindi po ganon. Tatayo tayo ng walang kapintasan dahil po sa ginawa ni Hesukristo para sa atin doon sa cross. Yun lang, ganun lamang magiging posible po na walang akusasyon na ibabato sa atin, walang kapintasan sa harapan ng Diyos dahil sumampalataya ka sa ginawa ni Hesukristo sa cross na siyang naglinis sa iyong mga kasalanan, ang dugo ni Hesukristo na tumigis doon sa cross. So tayo po ay binalot ng katuwiran ni Kristo at hindi tayo na malinis dahil sa mabuti tayong tao, kundi dahil sa kabaitan po ng Diyos, katuwiran ng Diyos. So ang ating part is, yes, Lord, ninalagay ko ang aking pagtitiwala sa inyo, ginawa doon sa cross, sumasampalataya. Interesting thing, ngayong umaga may nabasa ko, isang magazine from cult religious group. And it says there na kapag ikaw ay membro ng simbahan na ito, kayo lamang ang maliligtas kapag kayo ay membro ng simbahan ito, which is not what the Bible says, di ba? John 13:6. Naintindihan niyo po, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Walang makakaparoon sa Ama, liban kay. Is that religion? Is that some religious group? Is that organization? Hindi sa pamamagitan ni Hesukristo. And so, our part is to put our faith in Him. We say, yes, Jesus, tinatanggap kita as my Lord and Savior. And then one day, we die, haharap tayo sa harapan ng Diyos at magagawa natin mag-stand sa harapan niya na walang kapintasan, walang akusasyon because sa ginawa ni Hesukristo para sa atin at hindi dahil sa mga ginawa natin. Naiintindihan niyo po kung anong kaligtasan? So, it's about what Jesus has done for us on the cross. And so, He's reminding us of this. Amen? Yan po ba sa atin ay nagbibigay ng encourage? Kasi kung sa ating mga sarili lamang may mga kapintasan. Pero salamat sa Panginoon sa ginawa niya. Through Jesus. Ako'y magiging blameless sa harapan ng Diyos through Jesus. Walang kapintasan. Amen? Amen po ba ang verse 9? Tingnan niyo po, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Tapat po ba ang Diyos na tumawag sa inyo? That amen po ba? Verse 10, tingnan niyo po mga kapatid.
Now we go sa problema ng simbahan nito. Isang problema ng simbahan nito sa verses 10 to 17. It's about sa division, pagkabahagi na sinasa. Alam niyo ba 'yon, yung kwento no, mga kwento-kwento na wala kaya sa lolo ko. Wala ka sa lolo ko. Alam niyo 'yon, yung mga kwentong ganyan. Dito sa simbahan nito, wala ka sa preacher namin, sa pastor namin. Mas magaling yung pastor ko. Wala yung pastor mo, mas magaling yung pastor ko. Alam niyo 'yon? Immaturity. Tingnan niyo po yung ibig sabihin ko. Verse 10. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi maging sa pagkaunawa at pagpapasya, sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe. Ako, lagot sa ang kasamahan ni Chloe, nagsumbong. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako. May nagsasabi namang ako'y kay Apollos. We encounter Apollos sa Book of Acts at magaling po siya magsalita, eloquent sa pagsasalita. May iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako. At may iba namang nagsasabi ako kay Kristo. Okay? So, hindi sila nagsasang-ayon sa bawat isa. So, may isa na contradict sa isa, contradict na naman sa isa, may mga hindi pagsasang-ayon na nagdulot ng pagkabahabahagi sa simbahan nito. You know, may mga minsan mayroong mga disagreement, tama? At mahirap mag-get along basta may disagreement. Because ang disagreement ay nagko-cause ng division. So, it's easy sa church na mahulog sa bitag ng kaaway dahil sa disagreement na nawawala ng pagkakaisa. So, for whatever reason, ang isa nagsasabi, tama ako, mali ka. Ang isa naman sabi, tama ako, mali ka. So, may mga disagreements. Alam niyo po, sabi sa Kawikaan, may 6 na bagay na kinamumuhian ng Diyos. At ang last doon, sinabi doon, ang isang kapatid na nagdudulot ng pagkabahabahagi, nagkukos ng division among sa mga kapatid. So if may disagreement, di ba, minsan, but we do it in love. We can get along kahit may mga bagay, mga disagreement, kasi hindi yun ang mas pinapahalagan natin ang pagkakaisa at pag-iibigan sa bawat isa. Amen? And so, but then, kung ang intention mo palagi, you disagree, tapos ang intention mo, i-divide ang simbahan, magkaroon ng pagkabahabahagi, mayroon kang intention na i-divide ang church from within, alam niyo po, God hate that. God hate, kinamumuyan ng Diyos. So, kung ikaw magkukos ng division sa simbahan, hindi mo gusto ng unity, then it's better, though masakit, but that person is better na umalis kaysa mag-cause ng pagkasira ng simbahan. So, we can disagree na may pag-ibig and get still along, nagkakasundo sa bawat isa. Amen? Na may pagkakaisa. Okay? Now, sabi po dito sa verse 10, kung babalikan po natin sa verse 10, nais ko pong i-point out ito, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. So, itong phrase na ito ay na magkaisa sa Greek is the same word sa Mark chapter 1 verse 9. Alam niyo po yung ginagawa ng disciples sa lambat, inaayos nila kasi may tendency na pag nangingisda sila, yung lambat ay nabubutas, nasisira. So inaayos nila. Yun ang kaparehong salita nito. Yung ibig sabihin ng salita na magkaisa kayo. Kailangan mayroong pag-aayos, pagkakasundo, para magkaroon ng unity, para maging epektibo ang simbahan. Because ang simbahan ay hindi makakaabante, hindi mag-grow kung tayo po ay mananatili sa pagkabahagi, walang pagkakaisa sa bawat isa. At hindi tayo magiging mabuting testimony kung walang pagkakaisa sa bawat isa. So, again, nalaman ni Pablo ang problema ito mula sa kasambayan ni Chloe, itong division, in-address ni Pablo. So, sinabi ni Pablo, tingnan niyo po sa verse 12, may iba pa rin kaya kay Pablo ako, ito na po yung problema, kay Pablo ako,
Ang iba ay nagsasabi kay Apollos, ang iba kay Pedro, ang iba ay kay Jesus Christ sila. So ito yung problema. May mga personality, may mga celebrity sa simbahan, mga artista sa simbahan, mayroong mga favoritism sa simbahan. So mas magaling yung leader namin, si Pablo. Wala ka sa leader namin, si Pedro. Mas magaling yung leader namin, si Apollos. Ina-idolize na nila yung tao. Okay? And then, we notice, binalik niya itong, pag-address niya in chapter 3, verses 3 to 7. Tingnan niyo po, chapter 3, verses 3 to 7. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasalibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako kay Apollos, hindi ba't palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sino ba si Apollos? At sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Go back sa chapter 1. So may mga ina-idolize na mga leader, at kahit ngayon mga Kristiyano na nag-idolize sa mga leader. May mga say, mas magaling si John MacArthur, mas magaling si Paul, or whoever na mga tao na ina-idolize. And so, or even saying na, mas magaling itong pastor na ito kaysa sa pastor na ito. And hindi natin pwedeng gawin yun na magkaroon tayo ng celebrities sa simbahan na i-idolize ang tao, ang isang teacher, ang isang evangelist, ang isang pastor. So, ito, sila na influensya sa ating buhay. Ginamit silang instrumento ng Diyos, pero sila instrumento lamang ng Diyos. Okay? And so, ang credit dapat ng kaluwalhatian ay sa Panginoon dahil siya ang kumilos. Dahil siya ang kumilos sa ating puso. Okay? So, hindi gusto ni Pablo na maging sentro ng simbahan sa personalidad. Magaling. Mas magaling si kaysa sa kuan. Dito ako, boto ako dito. Hindi dapat sa personality. Walang celebrity po sa simbahan. Wala pong ina-idolize na tao dapat. Ang sentro ng simbahan ay si Jesucristo lamang. Sa isang person lamang, at that is Jesus Christ. So, sabi ni Pablo, ihinto na ninyo ito. Ina-idolize niyo yung mga tao. Gumagawa kayo ng celebrity. Bumuboto kayo ng isang tao. Pumapanig kayo. Ako kay Apollos, ako kay Pedro, ako kay Pablo. Hindi dapat ganito. And you notice sa verse 13, sabi ni Pablo, bakit nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang pinako sa cross para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? So sabi ni Pablo, okay, binautismuhan ko ba kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ni Pablo? Si Pablo ba ang namatay sa inyo? Whoever na tao na ina-idolize natin, hindi pwede natin i-idolize ang tao. Hindi dapat siya maging sentro ng buhay natin. I know for some is, they can do that, no? Kahit pa siksikan, like siguro, not to be legally siguro, kung dumating siguro ang K-pop sa Kalbayog, ikaw yung unang bibili ng ticket siguro. But we must put Jesus higher sa sinumang tao. Okay? So verses 14 to 17, salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius. Kaya hindi nyo masasabing kayo ay binautismuhan sa aking pangalan. Ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambayan ni Stephanas, maliban sa kanila wala na akong natatandaang binautismuhan ko. Sapagkat sinugo ako ni Kristo hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita at hindi sa pamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao. Pagtatalumpati at karunungan ng tao nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. So, sinabi ni Pablo, huwag kayong gumawa ng artista sa simbahan. Walang dapat artista except kay Jesus. Si Jesus lang ang maging sentro ng buhay ninyo. Si Jesus ang maging sentro ng simbahang ito at hindi ang tao. Okay? Kaya huwag kayong magsabi, wala kayo sa pastor ko. O wala ka sa simbahan namin. O wala ka sa ano. No. Si Jesus po ang dahilan kung bakit ka napatawad sa iyong kasalanan.
Si Jesus po ang dahilan kung bakit nakakilala ka sa Kanya. Si Jesus po ang dahilan kung bakit ka naligtas. Si Jesus po ang dahilan kung bakit lumalago ka ngayon. Si Jesus po ang dahilan kung bakit nga nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen? So, verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay kahangalan para sa mga taong napahamak, ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Kahangalan. Bakit kahangalan po ang kamatayan ni Jesus, ang pagkamatay ni Kristo sa cross? Sa mga Greek po na mga matatalino, sasabihin nila po, paano mangyayari yun ng Diyos? Mamamatay? Hindi pwede mangyari yun. Mga Greek po ay karamihan sila sa kanila, mga intelligent, matatalino. Hindi namin matatanggap yan na ang Diyos ay mamamatay doon sa cross. Hindi yun Diyos. Okay? Sa mga Hudyo, sasabihin nila, paano siya ang ipinangako ni Messiah? Nanggaling lang siya sa isang karpintero, anak lang siya ng karpintero. Naalala niyo po? Anak lang siya ng karpintero. At paano na mangyayari yun? Ang inaasa namin Messiah ay papataubin ang kapangyarihan ng Roma at hindi yung may papako sa cross. Kaya kahangalan po para sa kanila. Pero ang sabi po dito, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Diba? Mga Hudyo nag-reject sa kaligtasan. And so, si Paul nagpunta sa mga Gentile. Ang mga Gentile ay mabababa ang pagtingin sa kanila ng mga Hudyo. Mababa ang pagtingin ng mga Hudyo sa mga Gentile, mga aso. Pero saan po na-extend ang kaligtasan? Sa mga aso, sa mga itinuturing nilang mga aso. Mabababang tao sa mga Gentile. Okay? So, kaya ito po ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Tayo po ay mga Gentile kung hindi po tayo Hudyo. So, praise the Lord. Amen? So, praise God sa kanyang karunungan, ways ng kanyang pamamaraan ng kaligtasan. In verse 18, 19 po to 25, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista sa kapanahonang ito? Ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito na ay pawang kahangalan lamang, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutan siya makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Salip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming pinangaral na sa tingin ng iba ay isang kahangalan. Ang mga Hudyo ay humingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa cross, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran, para sa mga Hentel ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. So, nais ko po na i-emphasize sa verse 19, ito po kinote sa Isaiah. So, basically sinasabi po ni Pablo, sino bang matalino sa inyo? Kayo ang pinakamatalino? Sinasabi niyo kayong pinakamatalino? Kasi po, basically, before sabihin ko muna sa background nito, again, sinasabi ni Pablo na walang ibang matalino, kundi ang Diyos lamang ang pinakamatalino. So, kung nag-iisip ka sa sarili mo na matalino ka, ikaw ang pinakamatalino, actually hindi ikaw, kundi ang Diyos. So, sinulat ni Pablo itong letter during 56 AD, 57. So, sa panahon ito, may mga matatalinong mga tao. Kayo po mga nag-aaral po sa secular, alam niyo po mga tao ito, matatalinong tao ito. Si Plato, munti ko nang sabihin po Plato. So, si Plato, si Socrates, at si Aristotle, yung mga kilalang mga matatalinong mga tao, 400 or 300 BC, few centuries bago po sinulat ni Pablo ang letter nito. Si Plato po ang unang naka-establish ng pinakamataas na paaralan, antas ng school sa Athens. At hindi po ito malayo mula sa Corinto.
itong mga taong ito ay mga magagaling na philosopher po, may mga magagaling sa filosofiya at may karunungan po, magagaling when it comes sa karunungan, si Plato, Aristotle, at si Socrates. Pero sabi ni Pablo, iniisip ninyo na itong mga taong pinakamatalino, huwag niyong lukuhin ang mga sarili ninyo. Nagpatuloy siya na ang kahangalan sa libutang ito, notice with me, in verse 21, sapagkat pawang kahangalan, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutan makilala ng tao sa pamagitan ng kanilang karunungan. Salit, narapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba ay isang kahangalan. Ito po ay isang kahangalan sa iba. Ito po ay isang kahangalan sa iba, sa mga taong hindi naniniwala, sa mga taong hindi sumasampalataya. Ito pong mabuting balita. Ito pong salita ng Diyos. Kahangalan po sa iba. So, sinasabi nila, hindi nila naiintindihan ito. Actually, hindi nila naiintindihan ang karunungan ng Diyos. Okay? So, hindi sila ang pinakamatalino. And sinasabi ni Pablo, hindi sila o hindi ang tao. Kung iniisip mo na matalino ka, hindi ikaw ang matalino. Kundi ang matalino ay ang Diyos. Ang nag-iisip na matalino ay ang mga taong nagsasabi na hindi nila kailangan ang Diyos. Ngunit ang totoong matalino ay ang mga taong nangangailangan ng salita ng Diyos, nangangailangan sa Diyos. Isa pong napakalungkot trahedya na minsan may mga tao na iniisip nila na matalino sila at pinakikinggan po sila ng mga maraming tao sa social media, mas pinakikinggan sila when it comes sa mga advice, mga filosofiya. And again, they think they are the smartest na tao. And walang silang pakialam about sa mga spiritual na bagay, and they don't regard, they have the least regard para sa Diyos. So, kasi ang mayroon lamang po sila ay ang kanilang mga sarili. Full of themselves, full sa kanilang mga sarili. And so, they don't realize na sila ay ignorante because binabaliwala nila mga spiritual na bagay, binabaliwala nila ang Diyos, hindi nila kinakailangan ang karunungan ng bumula sa Diyos. They don't need the Savior, they don't need the Creator. Sinasabi nila hindi nila kailangan ng Creator. Just do a good work, di ba? Mabuting tao ka lang. Maliligtas ka, mapupunta ka sa langit. They don't realize na kailangan nila ang Diyos, kailangan nila ang Jesu Kristo. Ito yung matatalinong mga tao, they say, magsimba ka lang, gawin mong mabuti. They advise you na ng mga smart things, mga payo. You have to be good. And they don't understand ang karunungan ng Diyos. So, Paul is saying na no matter na gaano ka mang katalino, bigyan mo ng space ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang totoo, mas matalino po ang Diyos. And you notice na ginagamit ng Diyos ang kahangalan ang kahangalan sa sanlibutan para ipahiya ang mga matatalino. Notice with me verse 21. Salit narapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba isang kahangalan. So, God used the foolish things of this world para ipahiya po ang mga marurunong. And ang isang bagay po dito na tinuturo sa atin is not about kapag magpagamit po tayo sa Diyos, it's not about the ability. It's about po the availability. Kasi God uses the foolish things of this world. God uses ng mga mahihina para sa kanyang kaluwalhatian. God bless the Gentiles, yung tinuturing ng mga weak, mga mabababa para maligtas. So, and when it comes to paglilingkod sa Diyos, we worry sometimes na about sa ability. Pero ang pinakamahalaga lang po sa pagsunod sa Diyos, paglilingkod is availability. Kung wala po tayong availability, then hindi po madidisplay ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, yun po yung pagkakaiba ng karunungan sa sanlibutan at karunungan na nagmumula kay Kristo. Kaya huwag kayong magikinig sa karunungan sa sanlibutan. Yun po yung punto dito. Ang karunungan na kailangan na tinatanggap natin ay karunungan na nagmumula po sa salita ng Diyos. Karunungan nagmumula sa Panginoon. Now, di ba kanina, sinabi na kami kay Apollos, kay Cephas, so ipinagmamayabang nila yung mga taong ito.
Tapos ngayon nakita natin na nagmamayabang sa katalinuhan. Sinasabi ni Pablo, matalino ka? Hindi ka ang pinakamatalino, kundi ang Diyos. Ang totoong matalino ay ang mga tumanggap ng magandang balita. And remember na ngayon sa verses 26 to 31 na ang may pagmamalaki lang natin na hindi ang sinumang tao o hindi ang iyong katalinuhan, ang ground lang para ipagmalaki natin ay si Kristo. Wala kang dapat na ipagmalaki, kundi ang tanging may pagmamalaki lang natin ay si Kristo. Now, verses 26 to 31, magtatapos na po tayo. Umaba lang po tayo dahil sinet up natin yung background, yung stage. So, but we will finish na po, verses 26 to 31. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at mahalika. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturing hangal sa sanlibutan. So these are people that are foolish, pero ginamit ng Diyos upang hiyain ang marunong. See, it's not about sa kakayahan, it's about sa iyong pagiging available para gamitin ka ng Diyos. So, moving on, at verse 27, naturing hangal, subalit pinili ng Diyos ang mga naturing hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya walang sino mang makapagmalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin sa pamagitan din niya. Kayo itinuring na matuwid at ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, kung gusto mo maghambog, gusto mo mayabang, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. So, ang kaligtasan ay sa Diyos, at hanggang sa wakas ay mananatili tayo. He will keep us, magiging matatag sa biyaya ng Diyos. Nandito tayo sa biyaya ng Diyos. Ang buhay na meron tayo sa biyaya ng Diyos. Ang tagumpay na meron tayo sa biyaya ng Diyos. So ano ang pwede nating ipagmalaki sa ating sarili? Walang iba, kundi ang ginawa ng Panginoon ang may pagmamalaki natin. Kaya, siring gani, sa imo, uy, kadati mo man, ay grasya sa Ginoo. Amen? Uy, baskog ka pa man, grasya sa Ginoo. Uy, marigon ka pa man sa pagpangalagad sa Ginoo, grasya sa Ginoo. Nasasabtan na, naintindihan po natin? Ikaw man sabi ito, kay maupay manak. Hambuga, Church, again, inumdumi kung di ka nagtikang. Inumdumi kung kay nano, anhi kaya na. Kung paano ka naging, kanhi na, o paano ka natalwa sa pasaylo, hinumdumi ang tanan, grasya sa ginobisan imong kinabuhi. Imong kinabuhi. Kaya pag diri ang kita maghambog sa atong mga kalugaringon sa ato nga kita ang gintataas. Siringan mga Korinto, si Pablo, si Cephas, o siring naliwat, ay, ini nga tao kay dati ni, o ini nga kay dati ak. Again, karon ko ipakita sa iyong aplikasyon. Wala tayong may pagmamalaki, kundi ang ginawa lamang ng Panginoon sa atin. We have nothing to boast. Let me conclude po. We have nothing to boast in but our Lord and Savior, Jesus Christ. Huwag kang magmalaki sa iyong ginawa, karunungan, at sa iyong mga accomplishment, o sa sino mang mga tao, kundi sabihin mo, ito'y dahil sa biyaya ng Diyos. Ang may pagmamalaki na lang natin ay ang karunungan na mula sa Diyos. Dahil kay Kristo, kung bakit nagkaroon tayo ng karunungan, dahil kay Kristo may mga accomplishment tayo, dahil sa kay Kristo, ito nagagawa natin sa pamagitan lahat ng biyaya ni Kristo, lahat ay sa pamagitan ni Kristo at higit sa lahat sa ginawa niya sa cross para tayo mapatawad at maligtas. Amen? So, again, pagmalaki niyo po si Kristo, ang kanyang biyaya, huwag po ang ating mga sarili. Amen?